Good morning mga kaitik. So 5:30 pa pala ng umaga. So nandito na tayo ngayon sa aming itikan. Ngayon pala ako ay magha-harvest ng aming itlog sa itik. So titingnan natin dito kung ilan ba ang ating ma-harvest ngayon. Kasi nga itong mga itik na to, hindi sila para-parasang edad. Yung kabilang unang kulungan, ang edad niyan is nasa 5 months and 1 week. So ito namang sa number 2 and number 3, ito pala sila ay 5 months and 3 weeks. So yung gitna pala may halo siya ng 5 months and 1 kasi nga di naman pwedeng pagsama-samahin doon sa number 1 nga kulungan kasi nga ang dami nila baka magsiksikan. So dito pala sa gitna, nanguha pala ako dito, may nakita ako kahapon pala ang itlog nito ay parang nasa 13 lang. So ngayon titingnan natin kung ilan din ang iitlog nila. So habang namumulot ako dyan, parang nabibilang ko na yan, nasa 13 lang yung nakuha natin dito sa gitna. So, hindi pa rin siya tumaas, pero hindi naman siya bumaba. Nakakatuwa pala pag mga ganito, yung mamumulot ka ng itlog, no? Yung hahanapin mo sa ilalim ng ipa kung meron pa ba. So, tinignan ko rin pala dito sa may taas, dito sa may itlogan din nila. Dito sa taas, hindi sila nag-iitlog. Di ko alam kung bakit. Dito sila lagi sa baba nag-iitlog sa may lilim. Siguro gusto nila yung ganun malilim yung lugar. Sa mga susunod na video pala, ipapakita ko sa inyo kung magkano pala yung ginastos namin dito sa kulungan at saka magkano po yung bili namin sa mga itik at kung magkano po ang ginastos namin bago sila nag-start mangitlog. Lumipat na rin pala ako dito sa number 1 nga kulungan kasi wala naman na dun sa number 2. So may napulot pala ako ditong maliit, parang kakaumpisa pa lang niya mag-itlog. So sobrang liit niya. Dito pala ay nakuha naming itlog kahapon is 3 lang. So ngayon ang nakuha naming itlog dito 5. Nakakatuwa lang isipin na araw-araw silang nagdadagdag ng itlog kahit pa isa-isa o padalawa. Basta dumadagdag sila. Nakakatuwa kasi ito sila 5 months and 1 week pa lang tong nandito sa pinakaunang kulungan. Tapos ito pala nakuha namin to. Medyo talaga sila medyo malnourished. Kasi nga yung kulungan nila dati nasa baba lang, nasa lapag ng lupa. Laging nababasa pag umuulan. So ngayon naman lilipat tayo dito sa number 3. Titingnan natin kung ilan yung makukuha natin dito. Ang na-harvest pala namin dito sa kabila kahapon, nasa lang to 16 pieces. So ngayon, titingnan natin kung ilang piraso din yung makukuha natin dito. Sana din magdagdag. Totoo lang, madali lang naman talaga mag-alaga ng itik. Hindi siya masyadong matrabaho. Di katulad ng mga baboy na matrabaho talaga. Eto, pagpakain mo, magpapalit ka lang ng ipa. Pagpalit naman ng ipa, hindi naman araw-araw. So every other day or kung kailan sila basa na yung ipa niya, doon mo siya papalitan. Ang baboy kasi, araw-araw mo lilinisan. Alam nyo sa pag-iitikan, hindi ko lubos akalain na ganito pala kalaki ang gastos sa umpisa ng pag-iitik. Syempre, ang gastos sa paggawa ng kulungan, tapos yung puhunan mo sa mga itik. Lalong-lalo na yung pera para sa pangkain nila, dapat pinakatabi ka talaga. Kasi ang hirap po nang wala kang pera tapos marami kang alaga dahil hindi sila pwedeng magutuman dahil posible silang magiging bansot. Mahirap silang lumaki. Mahirap pa naman palakihin yung itik na galing na sa bansot dahil kahit anong gawin mong pakain, mahina na silang lumaki. Hindi katulad nung baby pa sila or maliit pa sila tapos napakain mo ng maayos. Ang paglaki nila maganda talaga. Tapos ito na pala, no, lilipat na ako dito sa may kabilang dulo kasi akala ko nito isang piraso lang itong nakikita ko. So nung kakalay-kayin ko dyan, meron pala dyang laman sa ilalim. Kaya kailangan mo talagang kapain yung mga ipa para makita mo kung meron pa ba sa ilalim kasi baka may makaligtaan. Dapat rin pala pag nag-harvest ka ng itlog, lalo pag maraming itik ka nang nangingitlog, dapat pala maagang maaga or di kaya yung mga oras na mga alas 5 or di kaya 4:30. Kasi yan, yung mga itlog nila bago pang labas, hindi pa siya madudumihan, tsaka hindi na apak-apakan. Kapag mga bandang 6 AM ka na kasi nag-harvest ng itlog, posibilidad niya marumi na yung itlog kasi inaapakan na nila. Tapos naiiputan pa yung iba. Kaya dapat maaga ka talagang mag-harvest para hindi dubli yung trabaho mo. Kasi pag yan may mga madumi, kailangan mong linisin. So bale, ang nakuha ko pala dito sa may dulo na kulungan, nakakuha ako ng 9-10 ka itlog. At nakabuo na tayo na isang tray at mahigit pa. Kahapon pala ang nakuha lang natin dyan, lahat kabuuan ay 32. So ngayon, 37. Tapos pala, nung nag-edit pala ako nitong video na to, may dalawa pa kaming nakuha dyan sa may dulo. Kaya naging 21 yung itlog niyan sa dulo. Kabuuhan yan is 39. Kaya sipagan pa natin mga kaitik. Happy farming!